Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. halina sa piging ng kaharian kung saan nakalaan ang Panginoong Hesus na maging ating pagkait-inumin. Ang kanyang pagmamahal at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Para sa mga pagkukulang naming magpahalaga sa kabanalan ng Eukaristiya at pagpapabaya sa marapat na paghahanda sa pagtanggap nito, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagpapabaya naming maging tapat sa Eukaristiya sa aming buhay,
at pakikitungo sa aming kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kapabayaang hindi pagdalaw sa iyo sa banal na sakramento, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng manna, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kadilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto.
Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng manna, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan ka kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahaing inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang manang nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawin dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit.
Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Itong dakilang kapistahan na ito ay tunay na nagbibigay ng galak sa puso, lalong-lalo na kung magbabalik tanaw sa kagandahang loob ng Diyos. Aalalahanin kung paano lubos at wagas magmahal ang ating Diyos na sinasamba at pinaniniwalaan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang paalala ni Moises sa bayan ng Diyos na alalahanin at huwag kalimutan kung gaano kabuti ang Diyos na nanligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, at ang Diyos na ito na patuloy na nakilakbay sa kanila, nagpakita ng kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila sa kabila ng lahat, sa kabila ng sila ay madalas magreklamo sa Diyos na ito, pagka sila ay nagugutom, pagka sila ay nauuhaw, palaging reklamo sa Diyos, palaging nagsusumbong kay Moses. Pero ang Diyos na ito sa kabila ng ganitong ipinapamalas ng kanyang bayan, patuloy na ipinapakita ng Diyos na ito ang kanyang kagandahang loob. Sa kanilang kagutuman, sila ay binigyan niya ng mana upang makain ito at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang pagkauhaw ay pinagkalooban sila ng tubig na umagos mula sa bato dahil sa kapangyarihan niya. Napawi ang kanilang pagkauhaw upang may pagpatuloy ang kanilang paglalakbay. At sa lahat ng karanasan na ito, ninanais ng Diyos na lumago ang kanyang bayan, hindi lamang sa pagtitiwala sa Kanya, hindi lamang sa pagmamahal sa Kanya, kundi higit sa lahat, lumago sila sa pagpapakumbaba, na sila hindi pwede mabuhay nang wala ang Diyos sa kanila. Ang Diyos na mapagmahal sa kabila ng kanilang kahinaan, patuloy na nagpapadama ng kanyang kagandahang loob. Kung ganito ang Diyos natin na isinasalarawan sa lumang tipan,
ay kailangan lang tayong magalak. No? Dahil ang Diyos natin ay laging nariyan. Naging nariyan upang magpadama ng kanyang pagmamahal sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan. At mas pinatingkad pa ng pagsasalarawan ng kabutihan ng Diyos sa ating bagong tipan, lalo na sa ebanghelyong narinig natin mula kay San Juan, sa dakilang kapistahan na ito ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ang Diyos na nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. At itong anak ng Diyos na ito ang tinapay na nagmula sa langit. At kung sino man ang kakain nito ay magkakaroon ng buhay. Ang anak ng Diyos, ang tinapay na nagmula sa langit, ay nagpapaanyaya at nagbibigay na kanyang mismong katawan, ang kanyang laman upang kainin at ang kanyang dugo upang inumin, upang sa ganon maibigay sa sino mang tumatanggap sa kanya ng kaligtasan na kanyang pinapangako. At sino man ang kakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo, ay siya'y pagkakalooban ng buhay, at siya'y bubuhayin kahit siya'y mamatay, at siya'y pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At sinasabi ni Jesus ang katotohanan na ito nga, totoo nga, ito ang aking laman, ito ang aking dugo. Ito ang katotohanan na nais ni Jesus na alalahanin natin at huwag nating kalilimutan. At kung yan ay lagi nating inaalala at hindi nating kalilimutan, bakit pa tayo matatakot sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay dito sa mundong ito? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng kanyang bugtong na anak, ninais niyang magpatuloy ang kanyang presensya sa atin sa pamamagitan ng Eucharistia ang kanyang tinatag. At sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, inuulit ang pagliligtas na kanyang ginawa. Inuulit na pinapadama kung hanggang saan ang Diyos magmahal. Lubos sagad-sagad ang pagmamahal ng Diyos na ito. Kahit ang tinapay at ang alak ay makikita mo sa kanilang mga anyo, ngunit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa dasal ng pare, sa kapangyarihan ng Diyos, itong tinapay at alak na ito ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At kung sino man ang tatanggap nito ay makakaasa ng pangako ni Jesus at makakaasang palaging nariyaan si Jesus upang magpaalala na siya nga ang Diyos na kasama natin. Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya ang dakilang kapistahan na ito ay hindi lang nagpapaalala sa atin kung paano natin kailangan tanggapin ang katawan ni Jesus sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia na may paggalang, kung paano tayo inaanyayahan sa banal na sakramento ay masumpungan, makausap, madalaw si Jesus. Kung nagpapaalala rin kung paano kailangan nating ihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng Eucharistia, ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero lalo't higit sa lahat, ang paalala ng dakilang kapistahan na ito na tayong tumatanggap sa Eucharistia ay tunay na maniwala sa katotohanan ang ating tinatanggap ay ang ating Panginoong Jesucristo. At kung tunay nating pinaniniwalaan niyan,
na ang ating tinatanggap ay ang ating Panginoong Jesucristo, hayaan natin ang ating buong pagkatao na mabago ng katawan ni Kristo na ating tinatanggap upang tayo sa pagtanggap natin ng katawan ng anak ng Diyos ay maging katulad niya sa uri ng kanyang pagmamahal, sa kanyang uri ng paglilingkod, sa kanyang uri ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagtanggap ng Eucharistia, sana maging Kristo rin tayo sa panahon natin ngayon. At yan ay napakabigat na hamon para sa ating lahat mga kapanalig. Lalong-lalo na sa panahon na ginagalawan natin ngayon. Na tunay na sinusubok ang ating pananampalataya kay Kristo na ating tinatanggap sa Eucharistia. Sa panahon natin ngayon, muli tayong inaanyayahan na suriin ang ating mga sarili, na tayo ba'y tunay na sumasampalataya sa Kanya? At kung tunay tayong sumasampalataya sa Kanya, ay tunay ba tayong naniniwala sa katotohanan? At kaya ba nating ipaglaban ang katotohanan na yan? Si Jesus, nung sinabi niyang, kainin yung aking laman, inumin niyo ang aking dugo, anong reaksyon ng mga Hudyo sa Kanya? Bakit namin kakainin yan? At yung punto na yon, marami sa mga sumusunod kay Kristo ang hindi na sumunod sa Kanya. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Nanindigan siya sa katotohanan. At yan ang hamon para sa ating lahat. Mga sumasampalataya sa Kanya dito sa bansang Pilipinas, tayong mga Pilipino, kung si Jesus na tinatanggap natin sa Eucharistia ay naninindigan sa katotohanan, kahit iba pa ang paniniwala ng iba, kahit iiwanan pa siya ng iba, kahit anuman ang reaksyon ng iba, pero siya nanindigan sa katotohanan na siya ang anak ng Diyos, ang tinapay na nagmula sa langit. Ang sino mang kumain sa kanyang laman, ang sino mang uminom sa kanyang dugo, magkakaroon ng buhay. Mamatay man, muling mabubuhay, magkakaroon ng kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, palagi tayong pagpalain ng poong may kapal. Amen. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa Eucharistia. Iniling namin ang pagkaing espiritual na nagbibigay buhay
at presensya mo sa amin. Dinggin mo ang aming dasal para sa lahat habang aming dinadalangin. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, nawa ang Eukaristiya ang magbuklod sa amin bilang iisang katawan ni Kristo sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa aming parokya, nawa ang Eukaristiya ang maghatid ng pagkakaisa, katarungan at kapayapaan, lalo na sa mga kabataan. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, nag-iisa at nasa laylayan, at sa mga yumao, naway matagpuan nila ang lakas, aliw, at walang hanggang kagalakan sa Diyos. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Jesus, tinapay ng buhay, dinggin mo kami. Jesus, aming buhay na pagkain, dinggin mo kami. Akayin mo kami sa mas malalim na pakikipagkaisa sa iyo at gawing mong salamin ng iyong pag-ibig ang aming buhay magpakailanman. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakala mo. At mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hingin. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya,
kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Sana sa kaitakasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitakasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago to lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubuhos ng tunay. Panginoong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan,
ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Panginoong Hesukristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot
sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas po sa pagdiriwang ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa June 12 at kalinis-linisang puso ni Maria sa June 13, mag-alay ng banal na misa para sa inyong mga intensyon, pasasalamat at panalangin. Inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa ating banal na misa dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department sa numerong 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at manalangin para sa pagpapala ng Diyos. Panginoon, itinatag mo ang Eukaristiya para makaisa mo ang lahat ng sumasampalataya. Huwag mong tulutang kami mawalay sa iyo. Amen. Panginoon, sa Eukaristiya, ang iyong bayan ay nagsasalo sa parehong banal na pagkain. Pagbuklurin mo kaming lagi bilang kabahagi ng parehong katawan. Amen. Panginoon, tinugunan mo ang gutom ng iyong bayan sa pamagitan ng Eukaristiya. Sa sakramentong ito, tulutan mong tumulad sila sa iyong kalooban. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang paggaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.